At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Customs Spokesperson, Attorney Chris Bendijo. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly. Hi Sir Dexter, magandang gabi po. Attorney, 145 million pesos po yung total estimated value ng mga nakumpiskang sasakyan ng umano'y kay Saldico. Ano po yung naging legal na basihan ng pagkumpiska nito? Tayo po ay nag-apply ng search warrant sa korte, no? Base sa impormasyong nagmula sa ICI. Tayo ay nagberipika, no, ng mga entries ng mga sasakyang ito at hindi po natin nakitaan ng kaukulang entries ang mga sasakyang ito. Kung kaya't nakumbinsi natin ang korte na may probable cause, no, upang mag-issue ng search warrant upang i-seize ang mga sasakyang ito. At ito naman po ay tinugunan ng korte, nag-issue nga po ng search warrant. In-implement po natin itong search warrant, no, noong gabi. At tayo po ay nagresulta nitong pagkakaroon ng seizure nitong sa 8 out of the 9 dahil hindi na po natin dinatnan yung ikasyam na sasakyan. Tama po ba? Mayroong hinala ng illegal importation, tama ba, Attorney? Tama po, no? Dahil base sa certification ng ating MISTIG, no? Ito ang Management Information Systems Technology Group ng BOC, hindi po lumalabas ang import entries ng mga sasakyang ito kung kaya't ang initial pong findings ay unlawful importation. Oo. Tsaka may yung isa sa mga binabanggit ay yung bulletproofing na hindi daw ginagawa dito sa bansa. Paano po yun? Yung aspeto naman ng bulletproofing, ito ay natuklasan nung inimplement na natin yung search warrant. No? Sa ating pag-iimbentaryo ng sasakyan at pag-iinspeksyon dito, nakita natin na kakaiba ang bulletproofing na ginawa. At sa suspetsya po nung iba, no, ito ay bulletproof pa nung pinasok sa bansa. No? Kung kaya't ito ay dagdag na detalye na hindi po natin nakita sa records ng Bureau of Customs. Kung kaya't tayo ay lalong tumitibay, no, yung hinala na ito po ay unlawfully imported. Pero yung bulletproofing na napansin nyo ay wala bang gumagawa niyan dito sa ating bansa? Ito ay initial findings pa lamang Initial po. findings. Bine-verify pa po natin ito. Binabanggit po natin na ito po ay dagdag sa mga bagay, no, na nagkakaroon tayo ng dagdag na hinala na ito po ay pumasok sa bansa at hindi po na-ideklara ng tama. Giit nung kampo, attorney, ni dating Congressman Saldico na hindi naman lahat ng sasakyan nakapangalan sa kanya. May bigat po ba sa BOC kung kanino nakarehistro yung mga sasakyan na ito? Napakaganda ng tanong na yan. No? Unang-una, in so far as the Bureau of Customs is concerned, no, hindi naman po natin tinitingnan ang mga personalidad. Una po natin tinitingnan is yung kondisyon po ng bagay. No? O ito po ba ay smuggled item. At kapag ating naberipika ito, tayo din naman ay nakikipagtulungan sa LTO, na-verify po natin ang nagmamay-ari po nito. At dito po, no, nagkakaroon ng jurisdiction ang Bureau of Customs kapag meron pong suspetsya ng unlawful importation. Dahil ang Bureau of Customs po ang may mandato, no, na proteksyonan ng ating mga borders sa pagpasok ng mga ganitong sasakyan, no, na imported mula sa ibang bansa. So ibig sabihin po nun, kung sino man, pag later on, kung sino man may-ari talaga nito o kanino man nakapangalan, yun ang hahabulin kahit hindi ito kay Saldico. At least nandyan na, nahawak na ngayon ng otoridad itong mga sasakyan na ito. Tama po yan. No? At mapapansin din po natin, no, yan din po ang kadahilanan kung bakit meron po tayong 5 search warrant. In-apply po natin ang bawat isang registered owner, no, or possessor nitong mga sasakyang ito sa korte. Ito rin po ay pagpapatunay na talagang ang tinitingnan po muna natin ay yung item bago pa man po yung nagmamay-ari ng sasakyan. Hindi na po natin tinitingnan ang mga personalidad insofar as itong ibang aspetong ito. Nabanggit niyo, attorney, doon sa mga nauna niyong interview kanina na kaya nilagay sa ICI dahil wala nang paglalagyan doon sa BOC. Ganun ba kadami yung mga nakukumpiska mga sasakyan ng Bureau of Customs? Well, isa lang po yun sa mga kadahilanan. No? Unang-una po, kailangan po nating ma-safe keep muna. Yun po yung aking nabanggit doon sa kabuang interview na yon. Kailangan po nating ma-safeguard ang mga sasakyang ito dahil gaya po nito. No? Pag-implement po natin, nung kinaumagahan ay, nung umaga, no, bago tayo nakapag-implement, ay nailabas na yung isang sasakyan. No? So talaga pong gusto po nating ma-secure ang integrity nito mga sasakyang ito kung kaya't kailangan natin itong malipat sa controlled area. No? Ikalawa, tama din po yun. No? Wala rin po tayong paglalaanan ng parking sa Bureau of Customs. Meron pa po tayong ibang mga na-seize, no? Na doon pa po yung mga sasakyan ng mga diskaya at yung iba pa pong mga sasakyan na na-seize pa po natin. No? Ikatlo po, kailangan din po nating maintindihan, no?
ayaw po nating magkaroon pa ng dagdag na komosyon at traffic doon sa area dahil nung tayo ay nag-implement, nagkakaroon po ng pagbibuild up ng traffic kasi hindi naman po ganun kalakihan itong areang ito, no? So ito po ay minabuti natin na ito ay ilipat muna sa ICI compound. Ang kasiguraduhan naman po dito, no, ito ay patuloy na under custody ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng aming mga personnel at sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard na patuloy pong nag-underguard sa mga sasakyang ito. Okay. Yung area ng ICI ay open area at maaring maulanan, mainitan yung mga sasakyan na maaring makabawas sa magiging presyo niya kapag ito ay i-auction niya? Tama yan, Sir Dexter. No? Unfortunately, to be candid, wala rin po talaga tayong sapat na pasilidad kahit sa Bureau of Customs na mas maaalagaan or hindi po under the elements ang mga sasakyan. No? Kahit po yung mga sasakyan ng mga diskaya, ito rin po ay nakaparada sa isang open parking area. No? So, wala pong kaibahan itong magiging kondisyon ng mga sasakyang ito kung ito man ay dalhin natin sa Bureau of Customs. Okay. Although naintindihan po natin na talaga pong magiging epekto yan, no? Pagkakaroon ng depreciation kapag under the elements at kasama din po yan sa tinitingnan na po natin magiging proyekto ng Bureau of Customs ang pagkakaroon ng isang pasilidad na mas maiging makakapag-store ng mga ganitong forfeited at seized items. Anong tugon niyo po, attorney, dito sa banta ng kampo ni Zaldico na magsasampa daw sila ng kaso dahil sa sinasabi nilang illegal seizure na ginawa ng BOC? Well, sa pagsasampa po ng kaso, no, hindi naman po natin sila pwedeng pigilan. Karapatan naman po nilang magkasampa ng kaukulang kaso kung sa kanilang palagay ay may mga violations na naganap. No? Pero ang ipupunto lang po natin dyan, as far as the BOC is concerned, tayo po ay sumunod at tumugon sa search warrant na validly pong kinuha, validly pong inisyu ng isang court sa RTC sa Manila. Yung nag-implement po tayo, no, kung di po ako nagkakamali, may 4 o 5 abogado doon na ating ipresenta itong search warrant na ito at binigyan sila ng kopya. Pirmado po ng abogado yung kopya ng search warrant. The entire time po na pag-i-implement natin ng search warrant, no, at ang mga kawani po ng Bureau of Customs ay naka-body camera at marami pa pong alternative modes of recording. Not to mention, ay halos lahat po ng tao ay nag-video record sa kanilang mga cellphone. No? So, lahat naman po above board ang naging proseso ng pag-i-implement ng Bureau of Customs sa search warrant at ito po ay alinsunod lamang sa utos ng korte. So, hindi ko po alam paano po magkakaroon ng allegations of irregularity sa aming pag-i-implement ng search warrant. Pero attorney, mabibigyan ba naman ng pagkakataon itong mga kung sino man may-ari para magpakita ng dokumento na kung may dokumento talaga na pag-aari nila at legal yung pagpasok ng mga sasakyan na ito? Definitely po, no. Lahat po na magiging proseso ng Bureau of Customs ay susunod sa alituntunin ng batas. No? If we can recall, even yung mga nasisi po natin sa mga diskaya, di po ba ay dinidinig pa po natin yung kanilang apela sa panahong ito. So, wala po tayong isu-shortcut dito. Lahat po ng ating gagawin ay alinsunod sa batas, alinsunod sa proseso at rumerespeto po sa due process. Kahit pa po akusado sila sa mga ganitong flood control scandal, lahat po ng gagawin natin ay above board at sumusunod po sa batas. Well said. Maraming salamat po, Attorney Chris Noel Bendijo, tagapagsalita at Chief of Staff ng Bureau of Customs. Salamat po sa pagkakataon. Magandang gabi po.